Sa umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa all over the world guys at sa kabuong mundo. Ito po yung ating updates for today na tungkol sa Kimpaw ganap. Bago natin pisahan yung ating intro guys ay gusto ko lamang po batiin yung mga tao dyan. Yung mga senior dyan, yung mga fans natin dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya heto na po, introduce natin ng ating intro. Pasok! Heto guys, update natin sa Kimpaw ganap for today guys ha. Heto na naman tayo ha. May tatlo tayong topic for today na kung saan po ay sinong nagbulgar sa kaibigan nila Kim Chiu at Paolo Avellino ang date at venue. Pangalawang topic natin for today guys is si Paolo Avellino ay may isa siyang kaibigan na hindi invited sa darating na kasal guys. At ang pangatlong topic natin for today guys ay ano ba yung gasto sa kasal ba? Hatian ba or take over lahat ni Paolo Avellino? At ito guys at napasigaw din si Kim Chiu, napatayo si Kim Chiu sa saya guys. Ito na. Pasok na natin yung updates natin na sino sa kaibigan ni Paolo Avellino at saka si Kim Chiu nagbulgar sa kanila date at venue ng kanilang kasal. In fairness guys, yung kaibigan kasi nila ito guys, kumbaga guys, it's not a close friend. Kumbaga is may kaibigan si Kim Chiu at saka si Paolo na dinala lang ito ba? Pero kumbaga kaibigan lang, bagong kaibigan. Yun nga guys ay nabulgar yung date at venue ng wedding nila Kim Chiu dahil dito guys pero hindi supposedly guys hindi nga dapat sasabihin to kundi sila Kim Chiu at si Paolo Avellino lang dapat yung magsabi kasi mahirap naman na uunahan mo sila diba kasi sila yung sa sitwasyon dapat sila yung magsabi dun. Kaya mga netizen dito ay hindi man sila nagalit, naging masaya nga sila dahil binulgar nga dito. Pero ang the risk is siya yung unang nagsabi, wala pa namang confirmation sila Paolo Avellino. Kaya nga nagtataka yung mga nasa loob ng showbiz guys kung bakit nandun din yung kaibigan nilang ito, nandun din si girl na ito. May background kasi itong si girl na ito guys na mahilig siyang makipag-marites. Mahilig siyang sumausaw sa mga issues na hindi naman kinakailangan ba? Kaya, ito nga, dahil sa kasawsawan niyan sa mga issues guys na gano'n ay nagkaroon siya ng negatibong comment sa mga fans ng Kimpaw dahil mas inuna daw niya yung nakipagmarites ng gano'n. Yes, ay respeto yung decision ng Kimpaw kung bakit hindi pa nila nasabi sa kanila kung kailan at saan yung venue, diba? Kaya galit na yung mga fans ng Kimpaw sa kanya dahil sa kanya ginawa guys. And sa susunod na naman guys is yung update natin kung kumusta naman yung bang idea. Kumbaga guys, it's all about the gasto ba? Ano ba yun sila? Yung tanong ng mga netizen kasi dito guys, yun sa vlog natin na tinatanong kung yung gasto ba is sharing sila or kay Kim Chiu lang ba yun or si Paolo lang ba yun? In fairness guys, sa kasal kasi ang tradition is sa lalaki. Pero pag ikaw naman na babae, may kaya ka at naawa ka sa gasto, ay pwede ka naman makikipag-contribute pero mas higher than sa lalaki. Kasi ang lalaki kasi ang nagbubuhat sa pamilya. Kaya in fact guys, si Paolo Avellino, malaki tuloy ang bag niya. Pero I think, ayon dito sa ating legit na sources na hindi naman hayaan ni Kim Chiu na may lamang sa kanilang dalawa. Kumbaga is parehas lang na hatian yung gasto ba? Parehas lang. Kumbaga balancing. Hindi mataas kay Paolo at hindi mataas kay Kim Chiu. Kumbaga is halos divide it by 2. Maliban lang sa mga ibang gastusin na yung alam mo na yung mga maliit na bagay para sa kasal ay iba na yung ba siguro sa mga donation yun. Pero sa dalawa guys is they are decided yet na
si Kim Chiu na nag-decide dito na yung gasto nila is balance lang, walang labangan. Kasi alam naman nila na para naman sa kanila yun eh. Hindi lang naman para kay Paulo, kundi para naman sa kanila. In fairness kay Kim Chiu guys is marunong siyang umunawa sa pagdating sa pera. Alam niya na wala pang masyado ipon si Paulo na hindi kagaya niya na halos boom na boom yung kanyang ipon na naiintindihan niya naman. Kasi ang kasal guys is once in a blue moon lang yan nangyayari. Hindi every year nakakasal ka. Hindi every day kinakasal ka. At hindi every month kinakasal ka. Minsan lang yan. Ikakasal ka at yan na dapat nasa ayos pa. Kaya nga marami mga netizen ditong nasasabi na, wow, ngayon na ako nakarinig o nakatagpo ng isang babae na nakikihati lang gasto pagdating sa kasal. In fairness, may ipon naman sila they are separated about the future nila. Pero ayun nga guys, hindi natin alam kung magkano or magkano magagasto kasi that's a very private na mahirap naman na yan tanungin ng ating kasama guys. In fairness naman guys ay sa mga fans naman na sumusubaybay sa kanila nag-aabang na talaga sa mga long table at alam mo na hindi naman basta-basta yung preparation dyan. Pati nga ako napaka-excited at lalong-lalo na ng mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa ating YouTube channel, di ba? Excited rin kayo kasi kayo din ay fans ng loyalista ng Kim Pao. Yung mga fans ng loyalista ng Kim Pao dito ay maraming salamat kasi alam kong parehas ng tayo ng niche sa YouTube na favorito natin ng Kim Pao. Kahit naman siguro ikaw kung fans mo ay ina-update mo rin yung mga fans natin dito about sa Kim Pao, diba? Ang pinaka-alam po dito guys ay proud na proud si mami ni Paulo. Alam mo, I'm so very proud sa mami ni Paulo guys kasi always keep in touch sa dalawa. Yung bang hindi ramdam ni Kim Chi, hindi naman sa hindi ramdam. Yung bang wala na kasi yung mami ni Kim Chi. Iba kasi yung wala na yung mami mo at iba na yung nakukuha mo yung halaga sa ibang tao. At lalong-lalo na importansya ba. Ramdam na ramdam kasi ni Kimi guys yung pagmamahal ng bilang isang ina sa mother ni Paulo Avellino. Kasi pinaparamdam kasi ng mother ni Paulo na she's a part already in the family Avellino. Wow, mapasana all ka na lang guys. Ito guys yung napatayo si Kimi. Very viral to guys. Napatayo si Kimi nung sumigaw si Paulo Avellino. This is my wife. From the word my wife, God, my God, halos tumayo balihibo ng mga fans kasi it's a first time na tinawag ni Paulo Avellino si Kimi my wife. Aba, kahit sino yan guys, ramdam na ramdam. In fairness, wala pa namang aminan sa kanila. Ito yung medyo bantayan natin guys kasi ang script kasi sa interview guys ay wala man gano'n na mabanggit sana siguro pero dahil nga sa overexcited si Paulo or naging excited siya sa mga tanong at halos naging excited din siya sa mga sagot. Kaya itong si Kimi napatayo at napatingin na yung facial expression na parang sinabi, ba't mo sinabi yun? Parang siguro gano'n. Wala man yun sa script. Parang gano'n siguro pero wala na yun nakuha na sa kamera halos nga viral yun guys. At alam naman ni Kimi guys na feeling kasi siguro ni Kimi guys na hindi masasabi ni Paulo yun kasi nga kampante siya sa kanila mga interview na hindi man umahamin si Paulo nadudulas lang siya pero kontrolado pa rin ni Kimi. Pero yung nasabi niya na napasigaw siya na my wife. Wow! Halos nagsitayuan mga tao at halos nagsigawan. Halos pumalakpak pa sa sobrang saya guys sa pagbanggit ni Paulo Avellino sa my wife. So ibig sabihin yan guys, husband na rin si Paulo kay Kimi. Alangan naman natatawagin ni Paulo si Kimi na my wife kung hindi naman my wife, diba? Para silang naglolokohan ng kung ganun lang, diba? Pero ito guys, ayon dito sa ating legit na sources, masaya rin si Kimi
Yung mukha niya nung nabanggit ni Paolo Avellino na my wife is masaya rin si Kimi kasi nga kumbaga maliwanag na maliwanag yung mukha ni Kimi, natanggap niya na rin na my wife ang tawag ni Paolo Avellino sa kanya. In fairness kasi guys, hindi naman natin ipakaila yun talaga dapat yung tawag ni Paolo sa kanila. Huwag nang dinay-dinay pa. Diba? At pangatlong topic natin for today guys ay sino yung kaibigan ni Paolo na hindi bigyan ng invitation pero sabi nga invited all. I don't know guys if this girl is invited kasi it's look like this girl is not proclaiming. Pinoproclaim niya kasi na hanggang ngayon ay sila pa ni Paolo Avellino. I don't know what is the reason behind that na sinasabi pa ni girl na mga ganyan na bagay. Alam niya naman sa sarili niya na wala naman na sila ni Paolo. Parang there's something wrong with this girl. Kasi nga papalit-palit ito ng girlfriend ay ng boyfriend. Papalit-palit ito ng karelasyon at kapag hindi siya kontento, lumilipat ito. Ito dito nga nagtataka yung mga fans guys kung bakit yung girl na to ay hindi masyadong kontento sa isa kasi ang dami ngang boyfriend guys, mas application, mas personal at sa mga nasa showbiz pa. Kilala nyo itong girl na to guys kasi palagi itong nagva-viral. At bago natin bagitin yung pangalan guys ay shout out muna tayo sa mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo guys sa mga pagtangkilik ninyo sa ating updates for today at always think positive at pray to the God kasi ang pagiging positibo ay nakakagaan po yan sa pang-araw-araw natin and please like and share naman po yung ating YouTube channel. Don't skip the ads. Maraming salamat po sa inyo sa taus-puso niyong panonood sa ating YouTube channel at God bless po sa ating lahat.